What? Di makapaniwala akong tanong sa kanya. Siya si Mr. Yuan Cheng? Kung siyang asawa ko, sino yung nakita kong puti ang buhok sa labas kanina? Niloloko mo ba ako? Di ba si Cheng isang matandang hukluban? Agad niya akong binitawan ngulit narinig ko ang mahinang pagtawa niya. Napanganga ko. Nababaliw na ba siya? Ang mahinang tawa niya mas lalong lumakas at para kong timang na nakatulala habang nakatingala sa kanya. Ang gwapo ng pagtawa niya. So my wife was expecting that her husband is an old hag, huh? Madiin ang pagagat ko sa labi ko sa sinabi niya. Kung ganon siya nga si Mr. Cheng, hala ka. Pero required ba nakakit-akit ang boses niya? Hindi ka matandang hukluban? Paninigurado ko. Do I sound old to you? No, he's not. In fact, nakakahalina nga ang boses niya. Pero baka isang mafia boss or drug lord nga siya. Isa ka bang mafia boss? Kinakabahan kong tanong sa kanya. Or baka drug dealer talaga? Hindi ko alam kung bakit na naman at bigla siyang natawa ulit. Joker na pala ako ngayon? Really, wife? So your husband is a mafia boss now, and what's the other again? Oh, drug dealer. I see. There is something in his voice. I can see his eyes. The color of it is in the shade of blue, but it looks so sad. Kumikinang ang ganda ng mata niya sa madilim na kwartong to. He is laughing but his eyes don't. At bakit parang di siya madman, gaya ng naririnig ko? He sounded like a well-educated man. Naparunok ako na ilang beses, lalo nang hawakan niya ulit ako sa kamay. This time he was tracing my hand kung malambot ba to o hindi. Nakakahiya. Nakaramdam ako ng hiya at di mapaliwanag na kaba sa dibdib. Hawak niya ang kamay ko at inakay palabas ng bahay. Di ko makita ang kabuuan itsura niya sa ngayon, pero alam kong mamaya, makikita ko ang totoong itsura ng napangasawa ko na sinasabi nilang madman. Na makalabas kami, agad nang sumalubong sa amin ang mga katulong kanina na nagbihis sa akin. Sa harapan, nakita ko rin si Aldrich at ang lalaking nakaputi ang buhok ko kanina. Sobrang nagulat pa ako nang makita ang itsura ng lalaki. Nakakala ko isang matanda na si Mr. Cheng dahil ang nagmamayari sa puting buhok na iyon. Hindi pala matanda, kundi isang binatang may Koreanong mukha. Kung ganoon ang lalaking kasama ko nga sa kwarto ay si Mr. Cheng na walang iba kundi ang asawa ko. Halos hindi ako makakilos agad na maisip ang bagay na yon. Nasa likuran ko siya pero hindi pa rin ako makalingon. Lahat sila nakatingin sa akin. Gusto ko lingonin si Mr. Cheng pero nahihiya ako. Saan mo siya nakita, Yuan? Tanong ni Aldrich. Pumasok siya sa kwarto ko. Nanindig lahat ng balahibo ko sa katawan na magsalita siya. Oh, hindi mo siya na-orient, brute? Natatawang tanong ng Koreano kay Aldrich. Nagkibit balikat ang lalaki. Tumingin sa akin na siyang dahilan kung bakit napatras ako. Bumangga ako kay Mr. Cheng. Bigla akong hinawakan para hindi ako tuluyang matumba na siyang nagpakaba ng husto sa puso ko. Paano nagawang pakabahin ako ng ganito? Nang lingonin ko siya, sandali ako napatanga. Sandali kong pinakatitigan ang itsura niya. Kumunot ang noo ko kung bakit nakasombrero siya at nakamask. Ikaw ba talaga si Mr. Cheng? Yes, sweetheart. I am Jasper Yuan Cheng, your husband. Nilahad niya ang kamay niya sa harapan ko. Tinitigan ko lamang ito. Di ko magawang ikilos ang kamay ko para tanggapin ang kamay niya. Pangit bang mukha niya? Bakit siya nakamask? Hindi ko talaga makita ang mukha niya except sa mata. Brute, I think your wife is a bit slow. Napatingin ako sa Koreanong sumabat na biruntutan ang tawa ni Aldrich. Sinamaan ko silang dalawa ng tingin. Talagang iniinsulto nila ako Tumahimik ka, Koreanong hilaw? Galit na sabi ko sa kanya. Sumimangot ang mukha nito pero umalingaw naman ang malutong na tawa ni Mr. Cheng. Nakita ko na tigilan sandali ang dalawa habang nakatingin sa asawa kong tumatawa sa harapan naming lahat. Anong sabi mo? Pagalit na sabi ng Koreano. Inirapan ko lang siya, tinarap ulit si Mr. Cheng na amuse habang nakatingin sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit amuse siya. Nilahad ko ang kamay ko sa harapan niya to offer shake hands. Tinignan niya ito bago tanggapin. Hi, I am Lucita Camaro and nice to meet you, Mr. Jasper Yuan Cheng. His eyes darkened at klarong-klaro yun sa harapan naming lahat. I even heard her French curses. Kinabahan na akong bigla kung bakit ganun na naging reaksyon niya kung nakipagkilala naman ako sa kanya. Stop that, he said. Napapahiyang binawi ko ang kamay ko at naguguluhang tinignan siya. Ayaw niya bang makipagkilala? Do your thing here and don't mind me. Aniya sa supladong boses at tinilikuran kami at bumalik sa kwarto niya.
Naguguluhang nilingon ko si Aldrich at ang kasama nitong Koreano. He does not look formalities. Lalo na sa'yo, sagot ni Aldrich, na para bang alam na niya kung anong itatanong ko. Pero bakit? May rason ba kung bakit ayaw niya? Ayaw niya kasi sa mga pangit na katulad mo, sabat ng Koreano. Sa inis ko, sinipa ko ang paa niya. Mas pangit ka. Napahiyaw siya sa sakit. Serves him right? Tabi nga. Binangga ko siya sa balikat at nagpahatid kay Manang sa kwarto ko. Kakapalit ko pa lamang ng dress na ito pero gusto ko na magpalit ng damit na komportableng suotin. Maiwan na po kita, Lady Sita. Tumango ako kay Manang at naligo ulit para matanggal lahat ng makeup ko sa mukha at pawis sa katawan. Pinawisan ako kanina na makaharap ko ang asawa ko. Mabilis ako naligo at humiga sa kama. Iniisip ko ang pagkikita namin kanina. Hindi ko alam kung bakit nakamask siya at nakakap. Ayaw ba niyang makita ko ang mukha niya? Hindi ko naman siya kukutyain kung sakaling mang pangit siya. Hindi naman ako pinalaking ganoon ng mga magulang ko. Ayoko lang na sa mga kriminal dahil silang dahilan kung bakit namatay ang tatay ko. Napahinga ako sandali at saka lumabas na sinundo ako ni Manang para kumain. Huminga ako na malalim at saka lumabas. Wala na ang mga kaibigan ni Mr. Cheng kaya't medyo tahimik ng malaking bahay na to. Manang, hindi po ba sasabay sa akin ang asawa ko po? Hindi talaga dito kumakain si Mr. Cheng, Lady Sita. Nagpapatid lang siya ng pagkain niya lagi sa kwarto niya. Po? Hindi niyo po ba nakita ang mukha niya? Hindi ko masasagot yan, Lady Sita. Pagpasensya niyo na po. Pinagbawalan niyang kaming magsabi ng tungkol sa kanya. Sa'yo? Mas lalo ko na curious kung bakit bawal. Manang, sabihin niyo na po na magpapasama po ako. Sinabihan ko po eh. Hindi ko po may papangako na susunod siya sa'yo. Tumango ako sa sinabi niya. Mababait ang mga tao dito. Siguro mabait si Mr. Cheng kasi masama ang ugali niya. Hindi yung ganito ka-loyal si Manang. I am sorry po ma'am pero may ginagawa daw po siya. Kakain lang siya after mong kumain. Tumango na lang ako at kumain na. Kung iisipin, ang ganda ng buhay ko dito. Natapos ako magkain mag-isa sa pagkainan. Masarap nga ang pagkain ni handa dito pero ang lungkot-lungkot. Mas pipiliin ko pang kumain sa bahay kubo naming bahay. At least doon, masaya kami at lagi magkukwentuhan. Nasa kama ko at iniisip ko pa rin si Mr. Cheng. Sobrang laki ng kwarto ko na ito pero sobrang lamig. Wala ka maririnig na kahit ano. Hindi ako mapakali. Pakiramdam ko may multong magpapakita sa akin mamaya. Kinuha kong isang unan ko. Ayoko talagang mag-isa. Lumabas ulit ako ng kwarto para puntahan na si Manang. Pero nagulat na lamang ako na makita ng lahat ng mga katulong including Manang ay may dalang maleta. Saan po kayo pupunta? Tanong ko sa kanila. Dahil nandito na po kayo, kailangan na po naming umalis ni Lady Sita. Aalis? Bakit kayo aalis? Sinesante ba kayo ni Mr. Cheng? Hindi po. Kailangan na po naming umalis. Lumipat sa ibang property niya. Inutusan niya lang kami ngayong araw para maghanda sa pagdating ninyo. Paano po ako? Sino pong makakasama ko dito? Kinakabahan na ako. Kung ganoon kami lang dalawa ni Mr. Cheng ang titira dito, wag po kayo mag-alala, Lady Sita. Kasama ninyo naman po si Mr. Cheng. Sige po, mauna na kami. Wala na ako nagawa pa. Nakatingin lamang ako sa kanilang lahat na papalabas ng bahay. Hindi ko alam ang pinaglalaroan ba ako ng tadhana dahil bago ko isara ang pintuan, umihip na ang malamig na hangin. Agad kong niyakap ang unan ko. Binaybay ang daan pabalik sa kwarto ko pero hindi ko alam kung ba't tinadala ko ng mga paa ko papunta sa kwarto na pinasok ko kanina, ang kwarto ni Mr. Cheng. Anong gagawin ko dito? Tumalikod ako at tumarap ulit. Nakakabaliw ang sitwasyon kong to. Bumuntong hininga ako at saka humugot ng lahat ng lakas ng sama ng loob. Kumatok ako. Anong ginagawa mo? Hindi siya sumagot. Sa sobrang tahimik ng bahay niya, halos nagmistula itong haunted house. Gutom ka na ba? Gusto mong kumain? Tahimik pa rin siya. Umupo ako sa sahig at pinatong ang ulo ko sa unan na nasa ibabaw ng tuhod ko. Unti-unti ko nang naramdaman ang antok ko nang maramdaman ang antok na naramdaman ko na bumukas ang pintuan ng kwarto niya. Pumikit ako at nagkunwaring tulog. Naramdaman ko pa ang
Dampi ng labi niya sa noo ko at sa leeg niya. Pinigilan ko ang sarili kong suminghap. Gusto ko ibuka ang mata ko para makita ang itsura niya dahil wala siyang suot na mask ngayon. Buti hindi ko ginawa nang pumasok kami sa loob ng kwarto niya na nababalot ng dilim. Sa kanya ako iniga sa kama niya. "You're awake. Don't try harder," sabi niya na nagpamulat bigla sa mga mata ko. Tumambad na naman sa akin ang kadiliman. Alam kong may ilaw sa kwarto niya kaya nagtataka ako kung bakit ayaw niya sa maliwanag. "Bakit ang dilim ng kwarto mo?" tanong ko. Baka isipin niya pakialamera ako. Ang totoo niyan wala naman talaga akong pakialam sa kanya. Curious lamang ako. Kung wala lang akong autophobia, ako na maglalakas loob na pumunta dito. "Don't like it," aniya. Tinumutan niya ako kanina kaya nakahiga ako habang nakatingin sa direksyong pinanggagalingan ng boses niyang balot na balot ng kumot. Nasa bintana siya. Nakabukas ang bintana niya kaya pumapasok ang hangin mula sa labas. Masyadong maginaw dahil sa lakas ng hangin dahil sa paparating na ulan mula sa aircon. Nakaupo si Mr. Cheng sa bintana niya. Hindi ko makita ang mukha pero naaaninag ko ang hugis nito dahil sa konting liwanag mula sa paminsan-minsang pagkidlat. Nakatagilid siya sa akin kaya't alam ko kung gaano katangos ang ilong niya. Naaninag ko rin ang mahahaba niyang pilikmata at ang bibig niyang bumubuga ng usok dahil sa sigarilyo. Nagiyosi siya. Wala siyang damit pang itaas kaya't pati ang hubog ng katawan ay kitang-kita ko rin. Nakatingin lang ako kung paano niyang pagmasdan ang tahimik at madilim na kapaligiran sa labas. Masyado siyang misteryoso, masyado siyang malungkot. Nang bumaling siya sa gawi ko, pinatay niya ang yosi niya, nilagay sa ashtray na nasa gilid ng mesa. "Bakit kising ka pa?" tanong niya. "Kasi hindi ako makatulog. Isa to sa iniisip ko bago ko pirmahan ng kontrata. Ayoko talagang mag-isa ako kaya kapag nasa ospital si inay, pinapupunta ko si Alondra sa bahay para samahan ako. Iniisip ko kung sino makakatabi ko sa kwarto. Iniisip ko na agad na si Mr. Cheng, marahil na makakatabi ko, dahil siya naman ang asawa ko. Pero ang nangyari ay mag-isa lang pala sana ako sa kwarto ko dito sa bahay na to. Di ko akalain ako pala mismo ang pupunta sa kwarto niya para na may makasama ako buong magdamag. Mas mabuti na to kaysa naman mamatay ako. Di ako makatulog," sagot ko. Sinarado niya na ang bintana at dahan-dahang lumapit sa akin. Narinig ko pa mga yabag sa paa niya. Naramdaman ko ang paglabog ng kama sa tabi ko, senyales na nasa tabi ko na siya. Iisa lang ang kamot sa kwarto na to, kaya naramdaman ko ang pagdampi ng paa niya sa paa ko. "Kumain ka na?" Narinig kong aniya sa tabi ko. Tumango ako. Nakarap ako sa kisame. Hindi ko kayang humarap sa kanya dahil kinakabahan ako. Ramdam ko ang hininga niya sa balat ko kaya't alam ko nakarap siya sa akin. Inawakan niyang ilang hibla ng buhok ko. Tahimik lang ako at di ko kaya magreklamo. After all, binili niya ako. "You should sleep." Halos manayong balahibo ko sa boses niya, malapit sa tenga ko. I could feel his nose on my cheeks. "Amoy sigarilyo ka?" Di ko napigilang sabihin niyon sa kanya. Naramdaman ko natigilan siya. Na-offend ko ba siya? Pahamak talaga tong bibig ko minsan. "Anong sabi mo?" ulit niya. Ito na nga bang sinasabi ko eh. Nainis siguro to panigurado sa akin. Ang daldal ko naman kasi. "Wala. Good night," sabi ko at tumalikod na sa kanya. Kinaumagahan ng kapain kong higaan, wala na si Mr. Cheng sa tabi ko. Nilokob ng kabang dibdib ko sa isipang ako lang mag-isa. Agad akong tumakbo papalabas ng kwarto niya. Sinubukan hanapin si Mr. Cheng, pero sa sobrang laki ng bahay niya, hindi ko siya makita. Anytime nga maiiyak na ako eh. Nagpatuloy ako sa paghahanap hanggang sa makarating ako sa sala. Nakahinga ako na maluwag na may nakita akong lalaki sa couch. Nakaupo at nagbabasa ng magazine. Kumunot ang noo ko sa pagtataka. Nang suyurin ko ang katawan niya, masasabi kong gwapo siya. Aside sa may magandang mukha, maganda rin ang hubog ng katawan niya. May isinulat siya sa isang papel at iniabot sa akin. "I am your bodyguard." Aniya? "Bodyguard? Bakit may bodyguard ako? Si Mr. Cheng bang nagsabi sa'yo?" Tanong ko kaagad at tumango siya. Hindi ba siya nagsasalita? "Hindi ka ba nakakapagsalita?" Tanong ko. Hindi siya nag-react. Nakatingin lamang siya sa akin. "Siguro oo. Nasaan palang asawa ko?" Tanong ko sa kanya. Nakita ko nagsulat na naman siya sa papel. Nakakainip naman kausapin siya. "He's busy." Basa ko sa sulat niya. Naghibit balikat na lamang ako. It's his life. Bahala siya.
Basta't may makasama lamang ako, ayos na yon. Come, let's eat. Sabi ko sa kanya at inaya siya sa kusina. Ayos lang naman sigurong pakialaman ko ang fridge niya. Nang mapadaan kami sa glass door, natigilan ako na mapansin ang reflection ko sa salamin. Magulo pa ang buhok ko. Ang pangit ng itsura pero mas nagaw na atensyon ko ang namumulang bahagi ng balat ko na nasa bandang leeg, ibabaw konti sa dibdib. Napahawak ako dito. Bakit namumula to? Kagat ba to ng lamok? Humarap ako sa bodyguard. Kagat ba to ng lamok? Tanong ko. Nakita kong tumaas ang sulok ng labing niya habang nakatingin sa itinuturo ko. Nagsulat siya sa papel. Maybe, aniya. Tumalikod ulit para ako tignan. Really? Kagat ng lamok to? Isang batalyon ba ng lamok kung kumagat dito at masyadong malaki ang pamumula ng balat ko? Pinagsawalang bahala ko na lamang at pumunta ng kusina. Umupo ka na lang dyan. Magluluto muna ako. What do you want? Sabi ko habang pinapakilaman ang fridge ni Mr. Cheng. Ay, oo nga pala. Hindi pala siya nagsasalita. Humarap ulit ako sa ano nga ulit pangalan niya? Anong pangalan mo? Tanong ko. Nagsulat siya sa papel at binigay sa akin. Seryoso. Time-consuming siyang kausap. Jasper and I wants chicken adobo. Sabi nito. Chicken adobo? Tamang-tama pa na dahil specialty ko yata ang chicken adobo. Alright. Sabi ko at kumuha ng ingredients sa fridge. Nang maluto ng adobo, sabay kaming kumain ni Jasper. Magana siyang kumain. Halos naubos niya ang kanin. Mabutit na gustuhan mo. Nakangiting sabi ko pa sa kanya. Iniisip ko si Mr. Cheng. Paano ko pala gagawin ang wife duties ko for him kung busy siya palagi? Nasaan palang asawa ko? I mean, alam mo kung nasan siya? Bala ko sanang dalhan siya ng lunch mamaya. Naubo bigla si Jasper kaya nataranta ako at binigyan siya ng tubig. Daan-daan naman kasi sa pagkain para hindi ka mabilaukan. Nang nakainom na siya ng tubig, tumingin siya sa akin. Naghihintay ako ng sagot niya. Kumuha siya ng ballpen at papel at saka sumulat ulit. You can't talk to him. He's really busy. Basa ko. Siguro sinabihan siya ni Mr. Cheng na hindi siya distorbohin. But I'm sure he won't mind kung kaibigan niyang uutusan ko. How about Aldrich? Can you call him? Kumunot ang noon niya sa sinabi ko. What? Anong mali doon? Sumulat ulit siya in this time, parang pagalit na. Why would you call him? Do you like him? Tumingin ako sa kanya at masama ang tingin niya sa akin. Bakit galit siya? Easy. Gusto ko lang naman makisuyo sa kanya para dalhan si Mr. Cheng ng pangtanghalian niya. It is my duty as his wife. Sabi ko. Natahimik siya bigla at unti-unti nawala ang galit sa mukha niya. Nagulat pa siya ulit. Fine. Sabi nito. Ngumiti ako at nagpasalamat. Kumain ka ulit. Sabi ko. Naglinis ako ng malaking bahay ni Mr. Cheng. Inutusan ko si Jasper na buhati ng mabibigat na bagay sa loob. Maganda ang interior design ng bahay niya, pero sa labas ang daming patay na puno. Nagbumukha itong haunted mansion kaya hindi na babagay ang bahay sa ambience ng lugar. Kakausapin ko si Mr. Cheng mamaya kung pwede ko bang linisan ang labas. Na magtanghalian na nagluto na ako para kay Mr. Cheng at sa lunch namin ni Jasper. Nasa tabi ko siya, tiningnan niya ang mga ginagawa ko. Nang ilagay ko na sa lunchbox ay inayos ko ng mabuti para sa aesthetic. Malapit na akong matapos nang kinilabit ako ni Jasper kaya naman napatingin ako sa kanya. Agad niyang binigay sa akin isang pirasong papel na sinulatan niya. Bakit mo pinapaganda? Basa ko sa sulat niya. Itong pagkain ba ang tinutukoy niya? Para naman ganahan siya sa pagkain. Sabi ko, tamang-tama naman dahil pumasok si Aldrich. Hello, Lucita? Hello, Nabitin sa ere ang sasabihin niya nang bigla itong natahimik. Nakatingin lamang ito kay Jasper kahit lumingon ako sa katabi ko at nakita na nakatingin lang ito kay Aldrich. Oh, okay, sabi ni Aldrich. Kulot noong nagpapalit-palit ng tingin ako sa dalawa. Ano nangyayari? So, bakit mo pala ako pinatawag, Lady Sita? Tanong ni Aldrich. Nandito na naman tayo sa sita-sita na yan. Nakakailang. Huwag mo akong tawaging Lady Sita Aldrich. Lucita na lang if you want. Sabi ko. Nakita ko siya sumulyap kay Jasper at agad napatayo ng tuwid bigla. Tumikim siya at hilaw ng ngumiti. Kinuha ang lunchbox at lumapit kay Aldrich. Pakibigay to kay Mr. Cheng. Sabi kasi ni Jasper busy raw siya. Nang dumampi ang kamay ko sa kamay niya
at agad siyang napaatras. Muntik pang nahulog ang lunchbox. Kumunot ang noo ko sa ginawa niya. Wala akong sakit, sabi ko. No, I mean, yeah, you're perfectly fine. Sorry, nagulat lang ako. Ani at sumulyap muli kay Jasper. Nakita kong may namumuo ng pawis sa mukha niya. Ayos ka lang? Nag-aalala kong tanong. Lumapit ako sa kanya at agad nilapat ang kamay ko sa noon niya to check if may lagnat ba siya. Sweet Jesus! Agad siyang napaatras. This is too much. Wala nga akong sakit. Naiinis na sabi ko na. I know. Huwag ka lang lumapit. Aniya. Ano bang nangyayari sa kanya? Siya ang lumalapit sa akin, hindi ako. Aniya kay Jasper. Nang tignan ko si Jasper, madilim ang mukha niya habang nakatingin sa aming dalawa ni Aldrich. I'm leaving. Sabi ni Aldrich at nagmamadaling umalis sa harapan namin na para bang may hinahabol. Weird. Kasama ko si Jasper sa labas. Naglilinis ako ng buong bahay. Sinabihan ko siya na wag akong iiwan kahit wala siya nagawa, kundi samahan ako kahit saan man ako magpunta. Jasper, pakiabot nga yung shovel. Magbubungkal ako ng lupa. Sabi ko na mapansin na biyak-biyak ang lupa sa labas ng bahay ni Mr. Cheng. Kinuha niya ang shovel at nangaabotin ko na sana agad niyang inilayo ito dahil hindi siya nakakapagsalita. Kanina pa kami tahimik lang at walang kibo sa isa't isa. Hindi rin naman ako nagtatanong dahil nakakainip paghintay na sagot niya na sinusulat niya sa isang pirasong papel. Agad kaming naglabas ng hose at kinabit sa gripo sa labas para binyagan ng lupa. Jasper, pakihawak muna ng hose. Ililigpit ko lang tong mga equipment. Inintay ko siyang makalapit sa akin para maabot ang hose. Agad niyang kinuha ang hose sa kamay ko. Nang tumalikod, napatili ako nang sa akin tumama ang tubig. What the heck? Nang lumingon ako sa kanya, nakita ko siya. Walang emosyon na nakatingin sa akin. Jasper's POV. The moment that I hit her with this water from the hose, the moment I know that I messed up, I supposedly watered that soil, but shit. Binitawan niya agad ang hose at nagmamadaling tumalikod, kaya nagmamadali din akong saluhin ng hose. Then hindi ko sinasadyang maitutok sa kanya ang hose, so it's not my fault na mabasa ko siya. But my wife is glaring at me now. What should I do? What the F? Nakagat ko ang labi ko nang marinig ang mura niya. Shit! I swear, I am gonna push her lips for swearing. Bakit mo ko binasa? She's mad. She is really mad. Ibubuka ko na sana ang bibig ko nang ma-realize ko na akala pala niya hindi ako makapagsalita. I don't have my voice changer device kanina, so I have no choice but to keep silent the whole time. Di ko naman akalain na akalain niyang putulan dila ko. Say sorry to me, she demanded. I wanted to, wife, but I can't. Wait! Aniya at umalis na papalayo. Hindi ko alam kung saan ba siya pupunta, so I waited for her to come back. May dala siyang papel at ballpen. Nanlilisik ang mga mata nito habang nakatingin sa akin, tsaka binigay ang hawak-hawak niya. Say sorry to me, Aniya. Kinuha niya ang kamay ko nang di ko kinuha ang papel at ballpen na inaabot niya. Agad niyang tinapon basta-basta ang hose at tumalakip-kip habang nakaharap sa akin. Isulat mong salitang sorry. Mag-sorry ka dahil binasa mo ko. Utos niya. Tumingin ako sa mga mata niya at sinalubong ang nakamamatay niyang tingin. Oh baby, don't look at me like that. Tumingin ako sa mga mata niya at sinalubong ang nakamamatay niyang tingin. Oh baby, you don't know how much I crave for you for so long. Your lips, you don't know how much I crave for it. Matagal ko nang gusto na tikman at talikan yan. Everything about you, I want it all. Ano pang hinihintay mo? Sulat ka na. I'm waiting. Aniya. Napailing ako at sinunod ko ang gusto niya. Agad kong binigay ang kapirasong papel sa kanya at nakita na tinignan niya to at saka nagangat ng tingin sa akin. Those eyes. I am longing for you to look at me the way I looked at you. Nakakainis ka but forgiven. Ani at agad na nagmarcha papunta sa gilid. Naiwan akong nakatanga at nakatingin sa kanya, napapalayo sa gawi ko. Napangiti at napailing na lamang ako. What a sight! Agad kong tinapos ang pagdidilig sa lupa, tsaka ko pinatay ang gripo. Tahimik akong sumunod sa kanya. Agad niyang tinurong upuan kaya naman umupo rin ako doon. Napansin kong basa na itaas na parte ng damit niya kaya tumayo ako para kumuha sana ng damit na ipapalit. Stay, don't leave me here. Naroon ang takot sa mga mata niya. Bakit ba siya natatakot? Please, stay.
Ulit niya pa. She is begging. That's it. I will stay, baby. Just don't beg like that. I hate it. Iniyaan ko siyang dalhin ulit sa upuan. Nawala ang lungkot sa mga mata niya at nagawa rin niyang ngumiti ulit. I will cook our dinner. Uuwi ka na ba sa inyo? Or stay in na lang? Tanong niya habang inihahanda ang mga lulutuin. This is sick. Yung kailangan ko pang isulat ang lahat ng sasabihin ko sa kanya. Uuwi ako? Sulat ko sa papel saka pinabasa yon sa kanya. Okay. Anong oras uuwi si Mr. Cheng? She keeps on calling me Mr. Cheng. Bakit ganon? She should call me hubby or baby. Later. Sulat ko ulit. Napabuntong hininga siya. Hindi ba siya makakasabay sa akin sa pagkain? Tatawagan ko ulit si Aldrich para padalhan si Mr. Cheng ng pagkain. Speaking of, I will kill that bastard oras na magkita kami. How dare him touch my woman sa harapan ko? I am gonna kill him. Why call him? He's busy. Kurot na ang sulat ko sa papel. Nang makita niya iyon, napabuntong hininga siya. Siguro nga, tatabihan ko na lamang siya. Aniya tumalikod na para magpainit ng tubig. Nakatingin pa rin ako sa damit niyang nabasa ko na kanina. Napabuntong hininga ko at tinubad ang damit ko. Inawakan ko siya. At napatalon siya sa gulat nang maramdaman ang kamay ko sa balat niya. Agad kong inabot sa kanya ang damit. Tinuro ko na basa niyang blouse saka nag-iwas ng tingin. Lumayo ako ng konti. Nang tingnan ko siya, nalaki ang mata ko na makita na hinuhubad na niya ang damit niya. What the F? Anong ginagawa niya? Tumalikod ako kaagad. Bakit siya naghubad sa harapan ng lalaki? Well, it's fine since I'm her husband. Pero paano ko ibang taong kasama niya? And besides, ibang tao ko sa kanya ngayon. Is she out of her mind? Sinilip ko siya ulit. Na makitang maayos na siya, malaki ang hakbang na lumapit ako sa kanya. Hinablot ang kamay niya. Gulat na napatingin siya sa akin. Bakit? Bakit? Tinanong niya ako ng bakit. Paano niya nagagawang maghubad ng damit sa harapan ng lalaki? But for God's sake, I am her husband. Nakakabaliw to. You have something to say? Nakalimutan mong dalhin ng papel at ballpen. Aniya sabay turo sa lamesa. Nangihinang binitawan ko ang kamay niya. Really, baby? Are you being serious? Can you shut up and let me kiss you? This is insane. I should stop it. Mas nakakabaliw ito. This is so far than closing a deal to someone. Binitawan ko siya. Unti-unti na akong lumayo sa kanya. I need to breathe. Kailangan ko ng yosi. I was about to exit the room when she speaks up. Don't leave me, Jasper. Ayoko mag-isa lang ako dito. Now how? Paano ko makakahitit ng sigarilyo nito kung boses pa lang niyang nagsusumamo na wag siyang iwan halos manghina na ako? No one is above me, even the law. I boss the people that surrounds me, but this time it's different. I let my wife control me and that's fine if I can have her for the rest of my life. Bakit nga kaya kinakailangan itago ni Mr. Cheng ang itsura niya kay Lucita? Hanggang kailan niya matitiis ang asawa niya gayong nasa isang bahay lamang sila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.